Hey guys, we're in a nutshell with me na alam mo merong ilang mga articles na lumalabas saying na ang Canada daw, ang IRCC to be specific, will be announcing soon higher immigration levels. Okay, ang konteksto po niyan kasi by early November, inaasahan po na yung government ng Canada will be coming out with its new immigration levels plan. Ang sinasabi ng ilang articles na ito, parang it's likely ang i-announce daw pagtataas. Okay, ibig sabihin pagtataas ng bilang ng mga new immigrants na kanilang tatanggapin. So, yeah, I wanted to do this episode to discuss kung totoo ba ito dahil sa gitna ng mga ibang surveys, 'di ba, na saying that Canadians continue, actually more and more Canadians continue to oppose new immigration. Yung mga immigration officials din, parang hindi ko naman sila naririnig magsabi na tataasan nila muli, 'di ba? Pagkatapos sila i-criticize nga for their immigration policy. Anyway, yan ang ating pag-uusapan. Kunan natin ang thoughts ni immigration lawyer, Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Hello, Attorney Jake. Happy Friday. Hello, Ina. Happy Friday. Magandang gabi. Gabi na. Malapit na. Oo nga, malapit na maggabi. Okay, I will put Attorney Jake's email down there. Ayan, if you wanna get in touch with him or book a consult, please just send him an email. Siya po mismo ang nakatoka dyan sa email na yan. Okay, before I ask questions, pakita muna natin yung articles na pinag-uusapan ko. Okay? And I shared this with Attorney Jake earlier. Ay, tanggalin ko muna si headline. Ito, Ayan. These are websites that primarily discuss Canadian immigration issues. Okay? So, tingnan nyo ito. Sabi, Canada is likely to increase immigration targets in November 2025. May isa pa. CIC Times, IRCC may announce higher Canada immigration levels plan in November. So ayun, Attorney Jake, saan kaya nanggagaling itong mga articles na ito? And kung Yeah. ikaw ang tatanungin as somebody who I'm sure reads and monitors everything immigration here in Canada, naniniwala ka ba na ganun ang mangyayari next month? Tama, So very much interested tayo dito, Pero, yun nga, I would say at this point, medyo speculative yon. Of course, may possibility, pero I would put it 50-50 sa ngayon May possibility na mag-increase, pero may possibility din na i-keep lang nila yung, kasi anyway, in-announce naman ng government yon na talagang pababa yung trend yung levels nga talagang kinakap nila. So mukhang yun ang mangyayari kasi yun ang announcement. Otherwise, mawawalan sila ng credibility, di ba? Pero andun din yung possibility na taasan nga nila yung levels. Kasi din, ito din, opinion lang din natin, medyo gumaganda naman nga din yung economy. Feeling ko nga nag-bottom na tayo in terms of yung economy ba. Nag-bottom na tayo, so pataas na talaga tayo ngayon. Mag-start ng gumanda ulit yung sitwasyon. Hopefully, of course, syempre doon naman talaga tayo papunta, di ba? Everyone is striving na maging maganda yung buhay natin and yung ekonomiya overall, doon naman talaga tayo papunta. And so far, yung mga ine-expect noon na magiging parang disaster, itong tariff war, trade war, ine-expect kasi sabi nila, worse daw yung effect nun sa COVID. So far naman nga, medyo na-temper siya kasi nga may mga ongoing negotiations pa naman. So far, na-handle naman. And mukha namang ngang may magandang kalalabasan. Tsaka ito, dagdag na rin natin, Okay. yung geopolitics, dagdag na rin natin ng konti. Yung Hamas tsaka Israel, di ba, medyo nagkaroon ng konti. Hindi pa siya buong peace agreement pero nag-start na sila na ituloy yung mga peace talks. So medyo nag-stabilize yung mga problem doon sa Middle East. So anyway, yun yung mga minomonitor natin ngayon. And so far naman nga, medyo maganda yung future. Like next year mukhang mas maganda and so on and so forth. And syempre lahat naman nga yung immigration kasi nakabase rin talaga sa economy. Yun talaga din kasi ang pinaka-basis kung bakit nga nagbabawas ng
foreign nationals dito sa Canada kasi nga daw yung economy itself, yung Canada, hindi nga kayang i-absorb. Yun talaga yun. Kahit saan yung basahin, yun ang report, yun ang sinasabi. After kasi ng COVID, talagang, alam naman natin yun, worldwide, di lang naman Canada, nanghina yung economy. Hindi kayang i-absorb yung sobrang dami ng tao. And then, again, it's a matter of perception. And somehow, maybe I can share that perception. Medyo parang dumami nga rin yung tao in the sense na parang hindi na nga kaya ng sistema. Makikita na lang natin to sa kalsada. Like ako dito sa Toronto, ang daming sasakyan, traffic na parang nagiging Manila na hindi na nasusunod yung rules. I think napag-usapan natin to one time. I don't know kung live tayo na napag-usapan natin. Hindi na nasusunod yung supposedly mga stop, di ba? Dapat mag-stop ka. May sasakyan man o wala, you have to stop. Yun ang rule. Anyway, yun yung gawain natin dito. Pero yun nga, sa sobrang dami ng sasakyan, minsan hindi na sila nag-stop eh. So anyway, yun yung nakikita natin, na-observe natin. So may point din na parang masyado na maraming tao. And then yun nga yung ginagawa. Nililimit. So nandun tayo sa sitwasyon na yun na binabawasan yung dami ng foreign nationals. Pero it can improve later on. Pag maganda na kasi, pag naging robust na ulit yung economy ng Canada, which is yun yung goal ni PM Carney, di ba? Gawin nga kung pwede. Number 1 ang Canada dun sa G7 countries. Talagang mag-i-increase ng mga investments yung Canada para maging robust ulit yung economy. At pag nangyari yun, I'm pretty sure na magdadagdag pa rin ng tao ang Canada kasi kaunting-kaunti pa lang din ang population ng Canada. So everything has to do with the economy of Canada. Yeah. Ako lang, ang hula ko lang, I mean, we will find out. No one will really know until the announcement is made. Correct, yeah. Pero ang naisip ko agad, Attorney Jake, if the levels are increased, I can just imagine the negative feedback that it might receive from the public. Dahil, again, no, ang daming surveys over the past year na hindi nagbabago. In fact, growing ang sentiments na ayaw ng taong bayan ng mas madagdagan pa ng mga bagong residente dito. Yes. And babalikan ko lang yung articles pala, guys, ano. I read both articles that I shared earlier. Hindi ko talaga malaman bakit yun ang headline nila because kung tutuusin na, i-research nyo na lang, guys, yung mga viewers natin, yung articles. Nung binasa ko yung body, there's really not much supporting data doon sa headline. Sabi ko rin nga to kaya Attorney JP. Napansin ko din yan actually. Ay, kanina, oo. Except, meron lang sinasite yung isa na kasi daw recently nagtaas o nagbigay ng additional slots sa ilang mga probinsya for their PR applications. Halimbawa, no, let me show you itong article. Ito sa Manitoba, halimbawa. Ay, nawala si Attorney Jake. Hold on. Okay lang. Yan. Okay. For example, in Manitoba. Okay. Nag-secure sila ng additional 1,489 nomination spots sa kanilang PNP. Same with itong sa Nova Scotia. Ito, bago lang to. Kanina lang to or yesterday. Nova Scotia to see a significant increase to immigration program after recent cuts, according to the immigration minister. So, ang sabi ng isang article, technically, tataas na talaga siya dapat kasi nga, hindi lang tong dalawang probinsya na to naka-experience ng pag-increase ng allocations, ano? Alberta, New Brunswick, Newfoundland, Saskatchewan, British Columbia over the recent months have found a way to negotiate for more allocations matapos halos kalahatiin ang karamihan ng slots nila for PNP. Right. Pero, sabi ko, Attorney Jake, yung mga mapi-PR naman na kukunin with the additional slots are people who are already here inside Canada more often. Right. Hindi na talaga sila bagong tao. Yes. I think the temporary resident population will still continue to go on a downtrend. Downward trend pa rin. Yes. Oo, so back to my curiosity, ano kaya pa rin? Hindi pa rin solid yung grounds na binabanggit, no, nung isang article na nag-mention ng increase. So at least for the next
few years, yun yung ine-expect natin, pababa pa rin yung trend. Darating yung time nga na tataas siya again based on the performance ng economy. Pero I think now is not the right time yet to make that declaration. Kasi Yeah. sobrang mainit pa yung usapan tungkol dyan. And as you know then, yung opposition leader, si Waliev, di ba? Na very vocal pa rin siya. Lagi niyang kinikriticize yung immigration program nga. So I don't think it's the right time for the current government na mag-declare sila na magtataas na sila ng immigration levels. But again, so yung immigration levels nga every year dinedeclare yan, ano? And then yung immigration prediction nga good for 3 years yon usually. So and ngayon siya ngayong fall, October to November lalabas, so it can come anytime from now. So yun nga kaya may mga lumalabas na mga ganyang opinion. Pero well, of course, we can have our own opinion, di ba, Ina? So sa tingin natin, although may possibility nga na mag-increase, I don't think na yun yung i-declare nila ngayon kasi sobrang init pa nung usapin. Negative yun eh. So magiging open lang sila for further criticism itong opposition leaders na ito. Episode is because I know sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas or wala pa sa Canada, nag-aabang din sila dito. Because right now, ang alam nila, hindi ko muna ipo-pursue yung Canada kasi naghihigpit sila ngayon. So kapag lumabas na yung mismong immigration levels plan, I'm sure inaabangan nila yan because it will play a factor in their decision making. Definitely. Moving forward, 'di ba? Yeah. Kapag talagang magtaas yung immigration levels, iisipin nila, uy, magbubukas na ulit yung Canada, parang open na ulit slowly yung ganyan, right. 'Di ba? If tatanungin ka, Attorney Jake, nung mga na may gusto pa rin mag-Canada kahit not now, ano ang advice mo sa kanila? Kung may advice tayo sa kanila. Oo. So kung gusto niyo pa rin pumunta dito sa Canada at nasa labas kayo ng Canada, at least okay pa kayo. Kasi you can continue whatever you're doing, di ba? Usually kung may trabaho naman kayo, di continue niyo lang. But you can still make the preparations eh. Even if you're working or whatever, pwede pa rin kayo mag-prepare. Number one nga dyan, yung French. Ayan, lagi kong binibida yan kahit wala naman tayong kinikita dyan every time na pinupush natin yan. Diba? Pero yun talaga yun. Sa totoo lang, there's so much to say about that. At nasa pronouncement din yun. Ayan, bago tayo actually magkaroon ng session ngayon, syempre nag-review ako. And then nakikita ko pa, andun pa rin although yun nga, downward trend overall, yung immigration levels, yung French ang baliktad, pataas siya actually. Mataas yung percentage ng French category. At saka, ayan, makikita nyo dun sa mga recent draws. Siya yung may pinakamadaming dinodraw ngayon. Pinakamarami pag nag-draw sila around like 4,500. At saka, yung points na kailangan, syempre nagpa-fluctuate yan, di ba? So dati, 380 pa nga, so nambaba lang. Then biglang tumaas, nasa 480. Pero ngayon, nasa around 430 na naman siya. So at least if you're there, nasa 400 yung CRS mo, you have a competitive chance if marunong ka mag-French. But anyway, medyo nag-digress tayo ng konti. So yung ano natin, yung advice, pag nasa labas kayo ng Canada, at least medyo relax kayo kasi yun nga, yung gastos nyo, sabihin natin medyo mababa. Kasi pag nandito na kayo sa Canada, medyo persado na kayong kumita, mataas ang cost of living. So anyway, pag nasa labas kayo, makakapag-prepare pa rin naman kayo. It takes long-term planning din talaga. Diba? So you have to be prepared for that. And pag nandito na kayo, tumungtong na kayo ng Canada, under na yung challenges kasi nga, syempre, you have to support yourself, magastos dito, kung yung pera mo, naipon mo, kinita mo, let's say sa Philippines, medyo talo tayo sa exchange rate, di ba? Parang ang bigat, ang mahal eh. I can still remember, nung una kong dating dito, talaga ayaw kong maglabas ng pera kasi parang sobrang mahal lahat ng bilihin. Pero anyway, ang problem lang talaga, yung mga nandito na, which is yun nga, yung unfortunate fact na nung una, syempre na-inganyo nga din sila na pumunta dito, especially yung mga estudyante, mag-aaral. Kasi solid path naman talaga din yon. Kahit ako noon, pikit mata, I would recommend na, mag-aaral ka dito kung kaya mo. Kung may pambayad ka ng tuition, mag-aaral ka kasi magkakaroon ka ng chance na makapagtrabaho. And after that, Canadian experience class, di ba, et cetera. Mas malaki na yung chance mo na ma-absorb maging PR eventually. So, napaka-solid na advice noon. Yun nga lang, after nga din ng COVID, everything changed. Talagang nag-flip siya backward.
So maraming na-trap, sabihin natin na gano'n. Kasi, well, ang hirap maghanap ng yung sa mga nga lang, yung mga nag-aaral, di ba may co-op, yung kailangan mo na parang Oo. internship. Yun nga lang, ang hirap na maghanap ng mga internship kahit dito sa office maraming nag-a-apply pero hindi naman din namin sila kaya absorb lahat. But anyway, yun yung naging problem, and then later on, PGWP, may PGWP nga, hindi rin makakuha ng work. So, nasasayang ba Yeah. yung panahon, so hindi rin sila nagkakaroon ng experience. So yun yung pinaka-problema, yun nandito na. Pero I'm thinking temporary lang yon. Talagang, I'm hoping yung tipong COVID na yon, once in a lifetime lang yon, talagang wala naman din nakapredict nun. And then, well, hopefully that's the last na parang catastrophe or epidemic In our lifetime. na mararanasan natin in our lifetime. And then supposedly nga paakyat na ulit tayo. So babalik din siguro tayo doon sa panahon nga na magiging aggressive ulit si Canada sa paghihikayat. Canada prides itself, by the way, na parang global leader siya in terms of immigration. Na yun nga, ina-attract niya yung mga talented individuals, skilled workers from all over the world. Punta kayo dito sa Canada, we're promising you parang good life, tahimik na pamumuhay, safe, etc., etc., magandang nature, very yun nga, free from discrimination, etc., etc., progresivo, yun. So talagang Canada prides itself doon. Pero ngayon nga na medyo na challenge yun. Kasi Nako, sinabi mo pa tungkol sige. sa discrimination, I would in a way dispute that. Hindi discrimination sa atin pero talaga on social media pa lang medyo parang nag-iiba ang tono ng mga tao kahit tayo mga Pilipino. Umamin kayo sa comment section ko. Meron kayong mga certain opinions about a certain group of people here. But anyway, go ahead. Sorry, Attorney Jake. Hindi, so yun lang. Tapos yun nga, medyo na-challenge yun kasi para bang, ba't mo pinabayaan itong mga in-invite mo na mag-aral dito, pinag-aral mo, nagbayad sila ng tuition, tapos hindi mo naman mabigyan ng PR, parang gano'n. So medyo na-challenge yung ganong klaseng reputation, but at the same time, syempre yun nga, hindi naman kasalanan ni Canada na nagka-COVID, di ba? So hopefully nga, we've seen the worst. Hopefully, we've hit bottom. Ngayon, pataas na tayo ulit. So, at least yun yung nakikita natin within the next foreseeable future. So I think what Attorney Jake is trying to say, if you still have dreams, mag-Canada, you can still, at wala pa kayo dito, pero chill lang kayo, okay? Yeah, kumbaga, you can prepare while you're not here yet. Exactly, yeah. And maybe in a few years, it will be a better time. Before, last question na lang to, Attorney J. Actually, marami nagtatanong sa akin ngayon sa comment section, mga PM din. What do you think, what do I think daw, no? Well, sa'yo ko na lang ibabato yung tanong. Sa international student ngayon, kasi according to reports, sobrang, way more than expected yung ibinaba. Yan. Way lower than government projections yung ibinaba ng mga enrollees. Sobrang strict na nga ngayon, no? But some would say maybe it's a better time kasi mas clear na yung rules. Mas makaka-plan sila. Kung halimbawa, solo lang sila kasi isang issue dyan, yung mga hindi na makadala yung family. Right. Is it a good time now? Na mag-aral ulit? Oo. Depende yun So I would say case-to-case basis yan. Okay. You have to pa rin evaluate your own self di ba? Are you ready? Kasi bottom line nito, competition competition based siya yung para bang Canada parang doles out itong PR, di ba? Parang yun yung parang carrot nila pero well limited nga lang yon. So anyway, competition siya. So if you're ready to compete, tanungin niyo sarili niyo, ready ba kayo to compete? Correct. Kaya niyo bang makipag-compete? Do you have that competitive spirit? Yeah. Kung ready na kayo, yon, go for it. Now is a good time. Anytime is a good time. It's up to you, di ba? So ako rin, I can share my own personal story. Kaya sabihin natin, matagal ko na rin gusto mag-abroad. Like, siguro bata pa, sabihin natin gano'n. Pero
nakarating ako dito 30 plus na, I would say medyo yun na, mature na. Kasi Mm. doon lang ako naging ready. Doon ko lang na-feel na ready na ako. Parang dati kasi hindi ko, nung mga 20s ako, parang feeling ko hindi ako ready pang mag-abroad. Parang Yeah. ano bang meron diyan sa Canada or sang lugar pa man sa labas ng Pilipinas, hindi ko alam yan. Hindi pa ako nakapunta diyan or yun nga, naririnig-rinig ko lang. Usually, syempre, yung pina-process natin yung mga negative, di ba? Na-abuso, na-discrimination. Takot din ako sa ganun eh. So anyway, naging ready lang ako, mga yun, nasa 30s na ako. So anyway, iba-iba yung tao, yung iba 20s pa lang, ready na sila or even younger. Kayo po ang sumagot, pero be ready to compete, yun lang po yung message natin dito. Yeah. Okay. Well, we will end this episode here. So, I guess ang ma-advise ko lang din, Attorney Jake, I guess sa mga nanonood. Sometimes when you see articles like this, you are free to assume na mali ito. Alam mo, I disagree with these articles. We should have that. We should not be, huwag tayo masyadong maniwala agad-agad. Exactly. Okay, sa mga ganitong articles. Although most of the time, reliable din naman yung articles nila before. It's just that this specific issue medyo, I have my apprehensions kung ito talaga ang. Yeah. Oo. But who knows, baka kami ni Attorney Jake ang mali. So, pag lumabas na yung announcement. Huwag tayo magkamali. Oo nga, pwede rin naman. Anyway, sige, I will end this episode here, guys. Maraming salamat. Yung email po ni Attorney Jake, yung gumagapang dyan sa baba if you want to get in touch with him. Okay, I'll see you guys in the next one. Thank you, Attorney Jake. Salamat din.